Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po inform sa inyo. Ito na po, meron na po, nakahilera na po ang aking mga Power Stone bracelet na available po ngayon. At maraming salamat po sa mga nag-inquire na gustong bumili. At palagi kong tinatanggihan dahil wala na nga pong available, dahil pinapakyaw po palagi ng mga kliyente ko dito sa Japan, may mga Hapon, at yung mga kababayan din po natin. At sa Pilipinas, may kliyente po ako na pinapakyaw din po nila yung aking Power Stone bracelet. Nakakatuwa, pag ginagamit nila yung Power Stone bracelet ko, nakakita ko sa mga shows nila. Nakakatuwa. And meron din po akong client sa ibang bansa rin po na pinapakyaw din po. Kaya, ito lang po, 8 designs lang po ang meron ako dito sa aking lamesa ngayon. And, dahil nga special, dahil may solar eclipse at may new moon na magkasunod, ang gagawin ko po, mag-offer din po ako ng special sa inyo. So, ngayon, ang gagawin ko is buy one, take one. So, yung mga design, yung pinaka-unang design na dito kayo pipili, and then plus 1 kasi, plus 1 Power Stone bracelet, yun naman ay random. So, hindi nyo alam kung ano mapapasamang design. At, katulad ng sinasabi ko po, 4 set po siya. Okay, Power Stone bracelet, plus yung aroma oil, yung balat ng ahas na puting ahas po yan ha, hindi yan, hindi ko alam hindi ko masabi. Hindi yan katulad ng laboy na ahas. At eto pong wishing paper. So eto pong wishing paper na to, dito nyo po isusulat yung inyong wish. Tapos eto hindi nyo po to pwedeng palitan ng kahit anong papel na lang dahil marami kayong wish, marami kayong gustong isulat, tapos kukuha na lang kayo basa-basa ng papel. Hindi po pwede. May ritual po to. Okay? At itong papel na to, para po talaga ito sa aroma oil. Kaya, pag gumamit kayo ng ibang papel, hindi po pwede. Okay? So, itong papel na to, isulat nyo po dito ang inyong wish, kung ano man ang gusto nyo, at puluputin nyo at ilagay nyo po dito sa loob ng bote. Ito namang boteng ito po ang aroma oil. Ang aroma oil po ay 50% essential oil at 50% na alkali water ang ginagamit ko. And then sa loob po, meron po siyang mga herbs na nilagay ko. So, yan, bali, isa, dalawa. So, 2, 3. Tapos 4, ito, yung balat ng ahas. Ang balat ng ahas naman po, ito po yung alaga sa shrine. Kasabay nito na nagdadasal ang monk 3 times a day. Palagi siyang nasa tabi ng monk na nagpopokpok doon, namyo rin ginagaganon. Kaya, very rare na, parang kumaga tinuturing nilang banal na ahas yun, Kasi nga, tsaka pili rin yung mga pagkain na pinapakain dito. At sakto, nagbalat siya, kaya ako nang kumuha kasi agawan talaga to. So nakakuha naman din po ako at ngayon, isasama ko sa inyo, sa ritual ko sa new moon. At katulad ng sabi ko kanina, ito ang ilalagay nyo dito sa loob ng bote. Ngayon naman, sa paggamit naman po kasi nito, ang paggamit kasi dapat, yung Power Stone bracelet, palagi nyo pong kakausapin ito. Okay? Palagi po kayo magpapasalamat. At kung sa tingin nyo naman na mabigat ang energy ng Power Stone bracelet, then kumuha po kayo ng aroma oil, mga 1, 2, 2 patak, tapos anuhin nyo sa palad nyo, sa gitna ng palad nyo, di ba? Himasin nyo, at saka nyo ipatong ang Power Stone bracelet. At sa pagpatong naman, sabi ko nga, kung mabigat ang enerhiya ng Power Stone bracelet, alisin nyo. Okay? Bumigkas kayo na, inaalis ko ang malas, inaalis ko ang negatibong enerhiya na pumasok sa Power Stone bracelet na to. Okay? Or kung hindi naman, palaging sabihin, maraming salamat. Maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa kahit maliit na regalo man, na natamo nyo sa Power Stone bracelet, pasalamatan nyo. Okay? Actually, ang pagpapasalamat, hindi lang sa Power Stone bracelet, kundi sa lahat ng bagay din po. Katulad ko, itong plastic, pinapasalamatan ko to. Kasi itong plastic, kung wala siya, mababasa yung aking wishing paper, di ba? At saka madudumihan. Kaya nagpapasalamat ako sa plastic na to. Sa bote rin, kung wala ang bote, hindi ko mailalagay ang aroma oil ko, di ba? At itong box din, nagpapasalamat ako sa kanya kasi dahil sa kanya, nailalagay ko ng maganda ang aking Power Stone bracelet. At dito rin sa ahas, di ba, nagpapasalamat din ako sa kanya. So, gano'n, pati itong lamesa ko, ito.
Nagpapasalamat ako dito. So, ganun guys, lahat ng meron tayo sa ating mga material na bagay, mga damit natin, bago natin itapon, or kahit na sabihin natin, marami na yan, luma na yan, may dagta yan, may mga ganyan. Gagawin ko ng basahan. Kahit na gawin nyo pang basahan, pero ginamit niyo siya. So, magpasalamat kayo sa time na nagamit niyo siya, at saka niyo siya bitawan. Okay? So, ganun yun guys, kahit hindi lang sa Power Stone Bracelet, lahat pasalamatan niyo po. Okay? So, move on po tayo sa ating reading. So, guys, doon po sa mga nagtatanong, kung anong mga tarot card ang ginagamit ko. Ito po siya. Shadow Escape Tarot. Tapos, yung favorite ko na Psychic Tarot, Oracle card. At ngayon, gagamitin natin ito, Moonology. Hirap naman. Moonology Oracle cards. Pasensya na ha, bulol ako. At meron tayong Quantum Oracle cards. Ayan. Yan ang gagamitin ko ngayon. Okay, Taurus, aalamin natin kung ano ang parating sa'yo. Alamin natin yung overall energy mo, yung iyong love, money, career, at saka pati na rin yung iyong spiritual path. Alamin na rin natin, baka meron ka ng narating. At narating o parating. Parating pa lang. Palagi kong sinasabi sa inyo guys, gamitin nyo ang intuition nyo. At saka hindi po to reading para sa isang tao, kaya sinasabi ko siguro or gumagamit ako ng ganyang words. Kung gusto niyo na po ng personal reading, tawagan. I mean, kontakin niyo lang po ako. Okay? Six of Wands. Oh, pareho silang reversed. Sabay-sabay na natin ilabas ang inyong mga barahan. Oh, Prosperity begins. Okay. Pero parang type ko to. Okay. Triumph, success. Ano kaya? Tapos pag kailangan natin ng confirmation, kukuha ulit tayo ng iba pang baraha. Okay. Joyous fun. Optimism. Tingin ko dapat dito. So, kukuha pa tayo ng dalawa dito. Tapos, additional na lang itong moonology na baraha. Balance, pero reverse. Gagamitin natin ang mga baraha ng kung ano siya lumabas, Taurus, obvious naman, na kung titignan mo naman yung iyong mga baraha, meron ka bang kalungkutan na naramdaman? Meron ka bang tawag dito? Lack of achievement, kasi nakikita ko dito, para ka nag-fail. Urong lang natin. So, itong dalawang baraha niya, nakikita ko, na nag-fail ka. Nawalan ka siguro ng gana. Meron kang in-expect, malamang na sa trabaho, meron ka siguro in-expect na akala mo magkakaroon ka ng reward, akala mo siguro meron kang ma-achieve, ang kaso hindi. At dito kasi nakakita ko sa optimism na baraha, dapat meron kang bright future dito ayan, dapat nagbunga. So dahil reverse itong dalawa natin, so malamang na hindi mo natamo yung gusto mong matamo. Kaya wala kang imbis na masaya ka, wala. Yung meron ka mang saya, tingin ko dito, pilit lang yung saya mo. Maging kahit na sa love life, kahit sa trabaho, sa love life mo, pareho ang nakakita ko, meron kang failure or chaos, mga kaguluhan na malamang napalagpas mo. Meron kang mga sitwasyon na napalampas dito, hindi mo nagawa ng paraan. Malamang siguro yung vibration mo din medyo mababa this time, Kaya
At saka, dito sa Ace of Swords. Kung meron kang karelasyon dito, Taurus, nakikita ko sa'yo dito, feeling mo insecure ka. Kaya siguro may karelasyon ka man, iniisip mo na hindi seryoso ang person mo sa'yo, or mukhang hindi ka nabibigang pansin. Gusto mo siyang makasama pero parang hindi na pagbibigyan yung gusto mo, yung ganon. Talagang, kasi tingnan mo, dapat kung upright to maganda sana, oh. Kaso, siya eh. Kaya malamang na meron ka talagang failure dito naranasan. Hindi mo siguro ine-expect na ganito ang mangyayari. Meron kang Ace of Swords tapos Six of Wands, Meron kang gustong mata mo dito eh. Pero hindi mo natamo. Siguro naging super negative ka, no? Inisip mo eh. Kasi, kumbaga, ano ba masasabi natin dito? Lungkot ang nararamdaman mo dito eh. Malamang na merong kaguluhan na nangyari dito, Kulang kayo sa pag-uusap, communication, misunderstanding, yung ganon. Meron kang gustong bagay na mata mo. For example, sa trabaho, may gusto kang mata mo, ine-expect mo na matatamo mo, or ine-expect mo siguro matatanggap ka sa in-applyan mo, or mapopromote ka, or madadagdagan ng sweldo mo, kung ano man yun. Tingin ko, walang clarity. Kaya mukha kang sugatan dito, Pero alam mo, kasi yun nga, kulang nga. Tsaka siguro, boring ka din. Siguro, meron kang karelasyon. Tingin ko, boring din ang samahan yung dalawa, meron kayong kasi pag na-boring ang relasyon, ibig sabihin, meron na kayong kanya-kanyang misunderstanding, meron na kayong hindi nagkakaisa yung isipan nyo dito. So, malamang na ganyan ang nyo, ang sitwasyon nyo, ang ganitong energy nyo. Pero huwag ka mag-alala kasi may parating sa'yo dito. Ayan makakita mo naman ang baraha, di ba? Maganda ang baraha, prosperity, triumph, success. Marireach mo to, pero may kondisyones naman eh. Siyempre, hindi naman ganun kadali. So, dito sa prosperity begins at saka sa triumph success, yes, parating to sa'yo. Kung last time hindi nagbunga sa'yo ang magandang expectation, for example, naghiwalay kayo ng person mo, then meron kang panibagong love na matatamo dito dahil magkakaroon ka ng mental strength, magkakaroon ka ng, i-challenge mo ulit yung sarili mo na makipagrelasyon. Eto hindi ko alam kung gaano kayo katagal nag-break, or siguro yung iba sa inyo lately lang, Pero kung kailan man yun naganap, may darating sa yung panibagong pag-asa, panibagong kahit hindi, ambawa, naghiwalay kayo pero magbabalikan kayo. So sa second time around nyo, magkakaroon kayo na magandang samahan. Ma-overcome nyo kung anumang confusion, conflict, yung argument na nangyari dito sa inyo, magagawa nyo ng paraan, then magkakabalikan kayo, gaganda ang inyong samahan. Pero dahil dito, balance at heart chakra. So, kailangan i-balance nyo pa rin, i-maintain nyo. Kahit nasabihin mo na dumating ito sa yung person na to na merong magandang opportunity sa trabaho, kahit na matamo mo to, kung hindi ka naman balance at hindi mo ibubuhos din ang iyong energy sa taong ito or sa trabahong ito, hindi dadaloy sa iyo ang pera, hindi dadaloy sa iyo ang magandang enerhiya, hindi dadaloy sa iyo ang magandang kapalaran. Okay? Mapaglalaroan ka lang ng tadhana kung sakasakaling ang tawag dito, hindi mo
rerespetuhin ang sitwasyon, ang mga bagay or kaganapan na mangyayari sa iyong parating na buhay. So, ito ang sinasabi sa iyo na meron kang magandang pag-asa. Magiging successful ka, Ay, yan, tumalsik na. Wow, decrease. Taking step. Okay, kasi reverse nga, bigla siyang bigla siyang lumabas. So, eto Taurus, meron ka talagang swerte na darating sa'yo. Pero, diba decrease siya, diba? Tapos, reverse. So, dito, natatapon yung tubig kahit salain niya sa kamay niya. Hindi mo na matatapon yan. Talagang nakatadhana sa'yo na matamo mo yun. Kaya nga lang, ang nakakita ko sa'yo, kasi nga take steps dapat dito, diba? Yung intention mo to Kung hindi ka tatakbo doon, papunta sa, gusto mong tumira sa palasyo, Kung hindi ka magtatakbo doon, maglalakad papunta doon, hindi mo matatamo kung ano man ang gusto mong matamuhin. Relasyon man yan o trabaho. Pero meron ka talaga magandang tadhana na nakatalaga na talaga sa iyo ito. Ito ang matatanggap mo galing sa universe, ang iyong success. Kaya nga lang, kailangan mong trabahuhin to. Okay? Hindi ka pwede magtamad-tamad dito. Pag nagtamad-tamad ka, makukuha yan ng ibang tao. Okay, ganon din sa iyong relasyon. Ano ba ang nalaglag. Reason. Okay. See, talagang, ang gulo Ang dami niyang basura, ang dami mga nakakalat. So, yung past relationship mo, kung ano man ang dahilan kung bakit hindi naging kayo or nagkaroon ng conflict, nagkaroon kayo ng pagtatalo, dahil yon sa magulo ang takbo ng utak mo. Wala kang ang tawag dito, yung talagang, itong person na to, gusto mo talaga siya makasama. Hindi ko naman sinasabi na habang buhay, pero gusto mo siya makarelasyon. Hindi ka klaro dito Marami kang magulo ang isip mo, makalat. Kaya malamang siguro sa past nyo, meron kayong mga pagtatalo, meron kayong misunderstanding, meron kayong kanyang haka-haka na baka ganito, ganyan. So hindi nyo na ilabas ang tunay na saloobin, Yung isa nagtataka sa'yo, bakit ganyan ang kinikilos mo, bakit ganyan ang ginagawa mo. Malamang dahil sa simpleng busy ka lang sa trabaho mo, wala ka ng time. Pero itong person mo, miss na miss ka na, gusto niyang sunduin mo siya, gusto niyang ganito, ganyan, Pero ikaw naman, marami ka sigurong ginagawa. Trabaho dito. Baka siguro yung iba sa inyo, nagdo-double work kayo, Kaya no time din kayo. Marami kayong mga gimmicks na, hindi naman gimmick na, walang nonsense, Gimmicks na para kumita ba? Mga sideline, baka yung iba sa inyo. Kaya nagkaroon kayo ng misunderstanding. Pero, magagawa niyo naman ng paraan yan. Kailangan nyo nga lang magsumikap. Sorry guys, napaubo ako. At saka alam mo, Taurus, nakakita ko dito, merong disloyalty na ganap Maaaring yung iba sa inyo, yung person nyo, nagtaksil. Akala nyo, siguro nire-reason lang na may trabaho ako, busy ako, ganyan. Pero, umi-extra. Umi-extra sa iba. Kasi, boring siya sa'yo, Taurus. Maaaring pwede rin, pwede rin siguro maging vice versa to. Yung itong person mo ang boring sa'yo or ikaw ang boring sa relasyon nyo tapos nagkaroon kayo ng dito, Sorry hindi kasi siya person. Etong ayoko dito Hindi ko ma-pinpoint kasi hindi naman siya personal reading, Kasi sinasabi ko na lang vice versa or kayo na ang bahalang mag-adjust. Pero Taurus, kung gusto mo mag-personal reading, sabihin mo lang sa akin, kontakin mo lang ako, okay?
So, merong pagtataksil na naganap dito, no? Kasi nga, itong inyong relasyon, samahan nyo, is instability. Wala kayong quality time. Kung anong kadahilanan, kayo na ang bahalang mag-adjust dyan. Pero, Taurus, meron kang magandang kapalaran naman eh. Maging bagong relasyon man darating sa'yo, or pwede kayong magkabati rin dito kung pagbibigyan nyo ang isa't isa, kung magkakaroon ng kapatawaran. Then nakakita ko naman na gaganda ang inyong ang inyong samahan, Pero syempre kailangan yung mag-effort din diyan, para magkaroon kayo ng reconciliation kung gusto niyo, Tingnan pa natin kung ano pa ang meron kang meron pa tayong kailangan malaman na kung maparating sa iyo. Six, parehong 6 at saka reverse din, okay. Meron na ako na-get 8 Pentacles. Alam mo, itong person mo, Taurus, hindi ba ito, halimbawa, sumali ka sa mga, sa mga, or sa school. Meron, yung pagtataksil na nakakita ko dito, baka kababata niya to. Oo. Malamang kilala mo rin siguro ito, Kaya, alam mo, tingin ko, yung inyong masasabi kong relasyon dito, kasi cups, di ba? Masasabi ko na mukhang mababa yung nyo, yung relasyon nyo. Hindi pa siguro kayo, adult. Depende kung ilang taong kayo. Or hindi, kahit na sabihin mong, ang tawag dito, kahit na sabihin mong may edad na kayo, hindi pa kayo ganon ka-mature. Kaya malamang yung iba sa inyo, dahil meron ng pagtataksil na naganap dito, tatalikuran nyo tong person na to. Kanina sabi ko, baka magkabalikan kayo. Pero meron ka naman choice eh. May choice ka dito. Kaya tingin ko dito sa 6 of Cups na to. Kasi di ba kung titingnan mo, para naghahanda siya ng pagkain, 'di ba? Ini-entertain niya. So malamang na kasi reverse, hindi mo na entertainin itong itong person na 'to. Magmo-move forward ka na lang siguro. Siguro meron din kayong problema sa pera, Nagkaroon kayo ng issue sa pera. Niloko ka ba nito? Kinuwartahan ka ba? Malamang dati siguro trap ka sa person na to. Pero ngayon mukhang hindi naman eh. Mukhang okay naman ang ang energy mo dito. Hindi lahat yung iba sa inyo Kaya, wala ka ng yung iba sa inyo, tingin ko, dito sa person mo, wala ka ng motibo. Wala ka na. Ayaw mo na siguro dahil nga siguro pinagtaksilan ka dito, yung iba sa inyo, ibang Taurus, At the same time, kung titingnan din natin ito sa trabaho nyo, wala ka na ring gana. Bumaba ang motivation mo sa trabaho mo. Malamang dahil sa relasyon mo, nagkaroon ng connection. Baka kasama mo to sa school, sa trabaho, kaya bumaba yung motivation mo, nawalan ka na ng gana rin magtrabaho, kaya Pentacles, di ba? 8 of Pentacles. Baka yung iba sa inyo, kaya meron kayong bagong pag-asa dito, baka mag-quit ka dito sa pinapasukan mo. O kung hindi naman itong person mo ang magiging kaaway mo, may tao ka makakaaway na ito ang magiging trigger para lumipat ka ng ibang kumpanya. At kung gano'n, kahit ano pa, kung meron ka mga negatibong kaganapan dito sa past mo or sa kasalukuyan mo, yung padating sa'yo, meron kang good, magandang baraha mo Taurus, dito sa tatlong yan. Kaya nga lang,
kailangan mo pa rin mag-effort, Taurus. Hindi naman babagsak ang ang prutas ng ganyan-ganyan lang, di ba? Alam naman natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya binigyan ka ng universe ng swerte, pero kailangan itong swerteng to, trabahuhin mo to, at wag mo tong aanuhan. Ang tawag dito, wag mong wawalain, kumbaga wag mong babaliwalain. Don't ignore. Umalala mo kung ano. Pasensya na ha. Ganyan talaga ako kasi labo-labo ako, English, Japanese, Tagalog, di ba? Hindi naman ako fluent din sa English, hindi rin naman ako fluent sa Tagalog, hindi rin naman ako fluent sa Japanese, pero lahat yung language na yan, kaya kong kausapin ng sari-sari, yung mga ganyang yun nga lang, bulol. Kaya, pasensya na, Taurus ha. Alamin naman natin yung tingnan natin kasi merong binibigay sa yung kumbaga, ang Panginoon may binibigay sa yung swerte. Malamang na may mabuti kang puso, Taurus, madasalin ka siguro ng tao, nagdadasal ka kay Lord. Lord, ganito yung siguro, ka ng ganun, kaya, ayan, bibigyan ka ng thank you. 7 of Cups. Isa pa. Okay. Sinadya ko talagang may balance. See, balance. 2 of Pentacles. So, dito, nakikita ako sa 2 of Pentacles na to at saka sa 7 of Cups natin. Tabi ko lang to. Una, Taurus, balikan natin itong 6, tapos dito. 7. Alam mo, nakikita ako sa'yo, Taurus, may pag-aalala ka na mawalan ka ng pera dito, no? Kaya siguro lumabas itong balance, pareho yan, balance. Ito yung words na balance, di ba? Tapos, ito, kita mo naman, obvious naman, binabalanse niya yung bola dito, which is pera, coin. Takot kang mawala ng pera. Sino ba tong person na to sa'yo? Ito ba ang nagbibigay sa'yo ng pera? Boss mo ba to? Or kliyente mo? Na siguro akala mo magkakaroon ka ng reward dito. Kaso, nagkaroon ka ng failure. Ngayon, takot na takot ka dito, Ikaw siguro to, Taurus? Masyado kang busy. Talagang ginugol mo yung oras mo sa pagtatrabaho. Then, nag-expect ka ng reward, which is nothing. Walang naging kalalabasan. Kaya takot na takot ka na mawala ng pera. Which is, okay lang yun. Sa past na yun. Okay? Dito ka na sa present. Dahil may parating sa'yong, katulad na sabi ko sa'yo, good opportunity. Magandang kapalaran na talagang ito ang tinalaga sa'yo ng universe. And then, dito rin sinasabi sa dalawang barahang ito, na maganda ang progreso mo sa spiritual mo, masasabi ko na yung iba sa inyong Taurus, madasalin siguro kayo at may napagtanto ka. Taurus, sa nakakita ko dito, kahit nasabihin mo itong heart chakra is reverse and then ito balance. Balance siya, oo, pero dahil nga nagkaroon ka ng failure, nagkaroon ka rin ng realization dito. Kaya ayan, pinipilit mong i-balance dito. So ngayon, napagtanto mo na ang mundo natin, hindi lang siya basta material. Meron kang natanto na may higit pa sa buhay kaysa sa material na kayamanan. At yun ang tingin ko pinapahalagahan mo at mas binabalanse mo. Malamang eto ang darating kasi nagkaroon ka ng failure, di ba? So, kung ngayon hindi pa ganito ang feelings mo, hindi pa ganito ang takbo ng isipan mo, dahil cups nga meron tayo dito, then eto rin cups, di ba? So, ngayon pa lang, eto pa lang, parating pa lang, magkakaroon ka ng realization. Dahil sa past mo or sa kasalukuyan, meron kang mga negatibong kaganapan, which is eto, dito magkakaroon ka ng parating sa'yo, May parating kang magandang kapalaran, pag-asa, na dito mo marirealize na hindi pala lahat ay mabibili ng pera. Hindi pala lahat kailangan talaga pera. Mas meron pa palang mahalaga sa pera, sa material, kaysa sa
mas may mahalaga pa sa material. Ano ba sinasabi ko? Nagmamadali na ako. So, eto ang spiritual na na landas mo, no? At saka kailangan mo pa rin magsanay dito. Kung hindi ka humaharap sa, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Biblia, or hindi ka nagme-meditation, masasabi ko dito, sinasabi sa ng baraha na mag-start ka ng practice, anything. Kung gusto mo ng meditation, mag-practice ka ng meditation or prayer, mag-rosary ka. Nasa sa iya kung anong relihiyon ang meron ka, hindi ko alam. Ikaw nang bahalang mag-adjust. Pero ito ang gawin mo. Okay? Kung ano may nakasanayan mo, din yun na lang ang gawin mo. Pero malaking pasasalamat itong dapat gawin mo dito ha. Kasi dumating ito sa iyo eh. Binigyan ka ng chance ng ng Panginoon. Binigyan ka ng chance ng universe na magbubunga. At magandang relasyon din, okay? Tinan mo naman magkapatong yung kamay nilang dalawa, di ba? Maring iba sa inyo, new relationship at maganda ang magiging samahan nyo. Pero, syempre, kailangan effort, balance. Paganahin nyo ang inyong heart chakra, ang inyong pag-ibig, ang inyong puso. At hindi lang puro utak, i-balance ang utak at puso. Okay? So, Taurus, tingin ko hanggang dito na lang ang iyong reading, At ikaw na bahalang mag-validate ng mga baraha kung meron ka sariling validation. Pero ang sinasabi sa ng baraha, ang parating sa iyo, meron kang pag-asa. Maging pag-ibig man, maging pera man, maging trabaho man, meron darating sa iyo. May ibibigay sa iyong regalo ang universe. Kung dati frustrated ka, then hindi ka na mapa-frustrate. But still, you have to do effort, Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? So, Taurus, hanggang dito na lang ang reading para sa iyo. Maraming salamat sa oras na ininaan mo. Namaste po. Bye-bye!